kill a future good leader. Tama po yun. Tama na nakapag-Bible study kami. Tama na dumami yung aming attendee. Tama na marami maatin sa amin. Tama na nakikinig sila. No. Don't settle for less until you reach your vision. What is the vision? To all these people that listening right now to become also a leader soon or later. Yun po. Don't settle. Or else, sabi ito, papatayin mo lang yung mga future at mga possible na mga good leaders sa iglesia po natin. See our vision through the end, to the end, as God leads you. Despite any roadblocks, you may run into. Katulad binabanggit kanina, no? Walk into a pathway, but surely the end thereof is victory. Rather than a wider pathway, but the result is failure. Marami kasi na sumushortcut. No? Gusto lahat ay magawa po nila, ma-shortcut po nila in order na hindi sila mahirapan. Kaya sabi dito, malawak daw yung dadaanan, pero ang resulta po ay failure. Maiksi po dadaanan o maliit, pakipo yung dadaanan po natin. Patang resulta po nito, definitely victory. Keep going, pursue your vision, and fulfill your purpose. And lastly po, ito po yung mga pinag-aralan po natin. What is the summary? Waiting is a key in visions. You must conceptualize your visions. Vision must be based on the right motivation. Vision challenge convention. Vision needs plan. Vision requires commitment. And lastly po, vision needs momentum. God bless po and see you po next Monday. Yun! Amen! Bakit Yun. Huwag niloloko yung salitang amen po binancheck. Glory to God at tayo po pala ay 17 ang attendee natin ngayong Wow. Bible study. At syempre si Ate MJ, may mga kasama siya sa room, no, na nakikinig kasama niya. So, It's a miracle! it's God's intervention. Okay. So, okay po, pag daw po tayo ay merong vision, especially if it's coming from God, ang number one na tanong is what at saka why. Ano ba yung vision na binibigay sa atin? At bakit yun ang vision? Tsaka mo na lang daw po isipin kung ano yung how, papaano gagawin, paano mapangyayari. Kasi sabi ko nga po dun sa chinat ko, when God gave the vision, He will surely give the provision. So yung pong how, ay kasama po natin ng Lord doon. Ang first thing po, we must understand what is the vision and why ito yung vision na ibinigay sa atin. So, tsaka lang po magpa-follow yung how. Kasi minsan pagka po nauna tayo sa how paano? Wala nga budget. Paano Lord? Konti nga lang yung kilala ko, konti yung mga member namin. Paano magiging 10 na faith houses? Paano kami magkakaroon ng mga sector na 10 sector? Ito lang kami. Ngayon nga, ilan lang kami. Di nga mapuno yung yung aming worship hall, di ba? Kapag daw po doon ka nag-focus sa how, ay mahihirapan ka na makarating doon sa destination natin. Okay pa? Sige, kung meron pong gustong magdagdag o magtanong, open po ang ating table. You can raise your hands sa mga gustong magtanong. Sige po. Kunyari po, no, ang habang hinihintay natin yung mga kapatid na magtanong. Kunyari po, gusto na, may vision tayo, personal na vision natin. Gusto nating maging preacher. No? Gusto nating maging preacher, gusto nating maging leader. Siyempre, ang unang tanong, ano yung gusto mong maging vision? Gusto mong maging preacher or gusto mong maging leader? Bakit? Bakit mo gusto yun? Diba? Kailangan importante, alam mo kung bakit. No? Dapat, katulad ng sinabi natin kanina, dapat it's glorifying God. Tapos, yung how, paano mo magawa yung bagay na yon? Siyempre, mag-submit ka into unang-una. You have to be a servant of all. Number one step
kung gusto mong maging leader, maging servant po muna tayo. Kasi madami gusto maging leader lang pero ayaw mag-serve. No? Kaya po si Kuya Dave, tinitrain na namin to na hindi matulog ng maaga. Amen. Kaya nawawala ng boses. Train po, okay? Pagkatapos, syempre po, kailangan kung ano yung craft natin. Kung doon tayo, katulad ni Pastor, ang craft niya, mahilig siyang magbabasa, mahilig siyang mag-aral. O talagang Bible teacher talaga ang bagay kay Pastor. Yun kasi yung talagang, kung ano yung talent mo, kung saan ka magaling, usually dun ang linya ng ng vision mo . 'Di ba? Okay? So, ang worship team natin magiging mas magaling pa kay Darlene Sheck. At mas magaling pa ang mga instrumentalist kesa sa mga planet shakers. Sige, Kuya Dave, may i-add. Sa akin po, diba, sa ito nga, nasa ministry, involved yung, marami sa company na bilang pastoral. Siyempre, may mga kapatid na mula sa instrument, yung iba, may mga boses, yung iba wala. Ay, ako maganda po. Pero nakita namin, nung nakita ko po, nung Thanksgiving, merong marunong sumayaw at willing sumayaw. Meron naman ako nakita na instruction lang, nakabuo ng isang drama. Sabi ko nga po kay Pastora, mas maganda na, okay, hindi ka marunong tumutog, wala kang boses, pero marunong ka sumayaw. So, Pastora, it's time na magkaroon tayo ng dance too. Tapos nakita ko may nakagawa ng skit na instruction lang. So, ibig sabihin, marunong sila sumunod ng instruction at kaya nilang mag-portray. So, kasi pinakamagaling dyan si Kuya Nori. Kasi ako, marami na rin akong nagawang short film at laki din ako sa teatro. So, marami pa ng potential. So, galing yun. Ako lumaki din ako sa dito, parati kasi nung maliit kami doon sa dati namin church, yung Protestant ako, parati kami may teatro, nag-perform talaga ng skit or drama. So nakita ko, maraming potential. So meron kang instrumentalist, meron kang mga worship leaders and backup, meron kang dance group, meron ka ng stage performer. Kaya yung po nakikita ko, isa tayo dito sa kita ko. Yung GTGIA, meron ganito. Pag sinabi nila mag-perform doon na kayo, meron kaming congregation or meron kaming performer na kayang gumawa dito. So, ganito the Lord. Kailangan mo ba ng Nora Honor? Vilma Santos? Sige po, meron pa po bang gustong magdagdag? May natutunan po ba tayo sa gabing ito? Sige po, Kuya Richard. Go. Amen po. Glory to God. Napaka-laking bagay po yung natutunan natin sa gabing ito ulit sa ating pag-aaral. Salamat po sa mga tulad nyo na nagbigay ng kaalaman o knowledge sa amin. Upang kami po ay madagdagan ng aming mga kaalaman sapagkat kami po ay mangmang or hindi pa po talaga sapat na maging isang leader man someday. Sa akin po kasi ang pagiging leader is not easy. Kailangan mo pong magtanim ng foundation. Without foundation, paano ka magiging isang leader or something or preacher? Ang vision mo ay maging preacher, dapat po kasi ang pagiging preacher to preach the gospel. So dapat po pag-aralan kung paano ka magpe-preach sa mga tao. Kasi kung wala po tayo sa aral at minamadali pong isang bagay, para po yung tinake mo yung nalalaman. O paano po kung tayo nagpe-preach na and then kumbaga nagdirekta ka, hindi ka dapat kung tulad na napag-aralan po natin sa ating prayer meeting to become
natural man and then to become a spiritual man. Dapat po ganun ang ating vision. Gaya din ng sinasabi ni Kay Manny, dapat din tayo mag-stagnant. Doon lang sa isang bagay na natutunan na natin, na alam na natin. So let us enhance our self-study and let us wait the process. Kasi hindi po ito pagiging leader lang ng barangay. Ang ninanais natin ang pagiging leader sa isang simbahan na ang vision natin ay maparami. Ang vision natin is to become a leader in the church and then maging evangelize at magkaroon tayo ng maraming simbahan. That's the vision with wisdom of our God. Maraming salamat po sa gabing ito at tayo po ay natuto. Maraming salamat po, Pas. God bless us. Salamat po kay Richard. Bago po si Kuya Arnold, basahin ko lamang po yung message ni Kuya Jomel. Ang sabi niya, I have somehow realized that whatever skills and talents I have, it must have a greater purpose, and that is to serve God, serve and give glory back to God. Amen. Napakaganda nun, Kuya Jomel. Ngayon, Amen. hindi na, no? Alam na po natin ngayon kung bakit tayo merong mga gifts or mga talents na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, because God has a purpose sa bawat buhay po natin to be part of His kingdom. Okay? Kuya Arnold po, go ahead. Opo, quick question lang, Pas. Pag isang leader ba, is it necessary na mag-preach ka? Ano po ba siya pag halimbawa isang leader ka, does it mean na magpipreach ka rin, no? Yung pong mga kunwari, ministry head po, leader po yan. Pero hindi naman po sila nagpo-preach. Depende sa calling. Basta po ang magpo-preach po kapag kayo ay nasa deacon, elder, at saka pastor. Dagdagan ko lang, Mama, no? Okay po. Actually, maganda yung tanong din po ni Kuya Arnold. Baka ako, when we talk, it's good that in-open niya, no? Baka ang dating is, pakalata yun, kaya po ginagawang leader para mag-preach. Maaaring siguro yun ang nasa isip ng iba at maaaring naisip ni Kuya Arnold. Actually, ang preaching po is also gift. Gift po yan. Never involve yourself sa preaching kung hindi naman talaga na-confirm ng Lord. Wala kang confirmations. Yung iba kasi, nagta-trying hard. No? Let us remember na yung Friday, it is given only once in a lifetime ng mga nakikinig. So kung hindi mo mamimit yung kanilang spiritual needs on every Friday, then therefore yung once in a lifetime nila, nasayang lang. Diba? Yun ang pinakano po natin. Ang preaching po kasi sabi, ulitin po natin, it's a gift. Kung pwede po mag-preach sa lahat, then therefore mag-preach. But let us remember, calling kasi ng Lord yan eh. It is also a gift from the Holy Spirit. No? At kung hindi makapag-preach man, doesn't mean that you will not be an effective leader. Somehow, maraming ministry. At anong binanggit mo, music, sa management, which is binanggit ko na kay Ate Rona, mahusay siya doon, and so on and so forth. Napakadaming ministry po yan. Yan po ay mga part po ng leadership ng iglesia. Mga cornerstone po yan. At pag kinagdikit-dikit po natin yung cornerstone, may nagpipreach, may nagmamanage, may nagme-music, mayroong nagtatransform. Pag pinagdikit-dikit po yan, napakaganda po na isa pong iglesia. So again, ulitin po natin, na kung wala po tayong calling sa preaching at sa ibang ministry na tinawag para maging leader, mag-stick po tayo doon. Or else, una-una magdudusa lang po kayo. At the same time, malaki lang po magiging epekto po dyan sa isang iglesia. Okay, baka ma-frustrate, no? Parang, ay, hindi ako kasing effective na preacher ni so-and-so. So parang di ka na makatulog, ilang linggo ka na magawa ng message. Napapuyat na. Okay. So tama po yun. Pero biblically, ang sabi, meron po tayong guidelines sa Timothy kung ano dapat yung marunong kanyang magturo. Meron po kasing dapat marunong magturo. Hindi ka man dun sa preaching, at least marunong kang magturo. Dun sa exhortation, either mga small Bible group po, mga Bible study group, dapat marunong ka. Hindi ka pwedeng, yung pong sinasabi ko, mga deacon, elder, at saka mga
pastors, hindi po kasi pwedeng nasabing deacon ka, hindi ka man, kahit yung prayer, hindi nga, may kakilala kami, deacon na, hindi pa marunong mag-pray. Hindi naman po natin sa minamaliit yung ibang mga namimit natin sa ibang mga iglesia, pero yan po yung totoo na o-observe natin. No? Maging yung prayer nila ay hindi maayos. So, yun po. Okay. Tama nga naman yun, no, Daddy? Kasi may mga iba na dahil because of their schedule, tayo naman lahat dito sa Saudi, mga nag-work. At yung iba talaga naman, mahirap yung schedule nila, parang lihis sa oras. Kumbaga yung iba, tas Friday lang talaga ang araw na makapakinig siya. Kaya talagang minimake sure po natin na kapag Friday, ma-feed natin sila talaga. Yung makuha mo talaga yung hindi mo kinikiliti, ba yun Kasi motivational speaker ang kiliti. Ibig sabihin, ma-feed po natin body, soul, and spirit. Yung pong tatlo na yun ay ma-hit natin sa kanila para, kumbaga, sulit, ika nga, na napunan yung mga araw na hindi sila nakapakinig. Sige po, meron pa po ba? Kuya Arnold. Pas, another question. Sabi ko na As a pastor po, ano po yung pinaka-biggest challenge po? Or so I say, one of the major challenge po bilang side. Doon po sa pag-preach, ano po yung challenging pinaka-challenge niyo po? Personal challenge. Say, personal challenge when it comes to preparation, sa pag-prepare ng ipipreach, mga ganung bagay. Daddy, ikaw, sabi mo, hirap ka sa preaching Ikaw, sumagot niyan. Hindi ko sorry. Actually, ang preaching kasi, talaga may malaking challenge mo yan. Una-una, sa akin kasi, aalisin natin yung emotion sa pag-preach. Kasi minsan kasi, may mga preacher kasi, na inaalay niya yung kanyang message because of may nakita siya o maaaring may nagsabi sa kanya, si ganyan, si kuya, pastor, madalas siyang ganyan-ganyan. Hindi bali, sige, dadaan na sa message. Mali po yun. No? Meaning that ang pinakaparang ang challenge is maganda binanggit kayo ng pastor to deny yourself. Hindi mo pwedeng isama yung emotion mo. Because God wanted to reveal which is much better and much bigger na inspiration. Samantalang yung iba, parang ang inaano mo lang, sinisino mo. Yan ang pinakaulang challenge. Una, of course, may halong emotion. Dapat matuto tayong we are in the process, no? I am also in the process of denying myself. Kinakailangan po yun. Yun ang pinaka-challenge sa akin. Pangalawa, yung paggagawa ka ng message, of course, i-consider mo yung binanggit kayo ni Pastor. Normally, yan ang standard na ganyan. You have to feed the body, the spirit, and the soul. Hindi lang pwedeng soul lang ang pipid mo, hindi lang pwedeng spirit. Kinakalan yung body. Halimbawa, ano yung body? Kinakalangan gamitin mo sa kabanalan yan. Kinakalan gamitin mo sa tama. Kinakalan maayos ang pagtulog mo. Kinakalan nakapid lahat. Sabihin, in general, the totality, dapat napid mo yung pinakatatlo. At pagka yan nagsimula ng mag-isip ng ganyan, yan ang pinaka-challenge yan. Kung paano mo ipipid yung tatlong parte, human being ng isang tao, yun ang magiging challenge sa bawat sa atin. And of course, yung preparation, yun ang pinaka-challenge din sa akin. Okay. Ako po yung medyo matagal ako kasi kunwari, magpa-pray po, no? Ipagpa-pray ko yan siya. Lord, ano yung tamang message? Kasi, magsaside lang po muna ako. Dati po kasi dun sa dati pang church namin, ang sabi ni Kuya Alan, kailangan din ng mga marites sa iglesia kasi kapag naririnig nyo yung mga kwento, nagkakaroon kayo ng message. Na-review ko siya. Sabi ko, hindi totoong dahil sa mga kwento, kaya kami nakakabuo ng message. Especially ako, sabi ko, mini-meditate ko yan, pinagpa-pray ko yan. Sabi ko, kung anong leading ng Holy Spirit, yun ang gagawin kong message. Hindi dahil narinig ko yung kwento ninyo. Kaya,
hanggat maaari po, ayaw ko yung kinukwentuhan ako kasi pag tinuro ko, ayaw ko sabihin nila na siya yung pinaparinggan. Mas maganda narinig niya kasi kumbaga, ay ako yun ah. Hindi niya sinabing, ay ako pinaparinggan. Parang, ay ako yun. Na-convict siya because purely yun lang yung message. Okay po. Ngayon, ako po, ang preparation ko, nahihirapan ako. Andiyan na, no? Kunwari, nag-pray na ako, Lord, okay, eto na yung message. Isa-isa na yan. Ibabato na ng Lord sa akin yung mga verses. So ako, sulat lang ako ng sulat. Meron ako naka-prepare na PowerPoint doon. Ilalagay ko lang lahat doon yung mga verses na gagamitin ko. Ang mahirap sa akin, yung bubuuin ko na yung message. Kasi kung ano yung tamang word na sasabihin mo doon, di ba? Tapos kung paano yung pagkasunod-sunod. Kasi kailangan, alam mo paano yung from introduction hanggang dun sa pinaka-climax. At dapat ang message ko laging even from the old, gumawa ko ng example or verses from the Old Testament, gusto ko palagi nagmi-meet siya at the end, si Jesus Christ pa rin ang siyang nag-glorify. Kumbaga kasi, ang Bible, it's all about Jesus Christ, di ba? Kaya po, kung mapapansin nyo, yung mga verses natin, bandang huli, ang punto, ang papunta palagi kay Jesus Christ. Kumbaga, lagi dapat Christ-centered yung message natin. At the same time, kasama na yung rebuke, kasama na yung encouragement, at saka laging makita ng mga tao yung grace ng Lord, yung love ng Lord dun sa message po natin. Although nagre-rebuke tayo, makita pa rin yung love ng Lord. Bakit po tayo nagre-rebuke? So dun po ako nahirapan, Kuya Arnold, yung pagka i-organize ko na yung message ko kung paanong sunod-sunod. Kasi kung minsan yung pagka, kunwari, Thursday na yan, no? Nire-review ko pa yan. Nag-ano ko, kung paano ko sinasabi. Kung minsan, i-move ko na lang yung slide, iaakit ko yung isa, ibababa ko yung isa. Yung ganun. Para po yung pag-flow ng delivery ko, spontaneous siya. Yan ba? Thank you po, Pas. Okay. Okay. Kuya Richard. Glory to God po. Good evening. Pas, yung akin lang, hindi siya question. Gusto ko lang po sana bago tayo matapos tonight. Any words of encouragement sa mga kapatid para kumbaga maging motivate namin para sa pagiging o maging leader man or we will to be soon to be. Any words of encouragement po, Pas? Para po mamaya. Yun lang po, Pas. Daddy. Punta ko na naman. Actually po, I don't know if it is really encouragement or discouragement. When you become a leader, no, I'm not talking about the pastor, the leader, ang pinakano po dyan, dapat po prepare yun na ibigay niyo yung lahat ng bagay. Kasama na dyan yung finances, kasama yung oras, kasama po dyan yung pangunawa. Because let us remember that you are dealing not only a one person, yung isang culture ng person, but different kind of culture yan. No? May mga taong matikas ang ulo, may mga taong masunuri, may mga taong pasaway, may mga taong matulungin, may mga taong maalalay, may mga taong wala namang maalalay, parang iba-iba po yan. Ngayon, kung ang prepare mo lang is yung mga makakasama sa'yo, definitely, you will become not a good servant of God. Because unang-una, ang example natin dito ang ating Panginoon, hindi naman siya namili. Diba? Lahat tinanggap na niya. Even yung mga maraming may flaws. May prostitute, Amen po. may chismosa, maraming flaws sa buhay niya, maraming problema. Yung lagi nila pa nakikita kayo, paano nila problema, dapat matuto po tayo dyan. Sabi ko nga, I'm the kind of, matuwatawa ka. I'm the kind of person na hindi mananawang makinig kahit paulit-ulit ang kukwento mo. Andun pa rin yung attention Akin lang ko sa'yo. nananawa si Pasby. hindi mananawa sa ganun. Yung iba sabi, Pas, hindi ka mananawa dyan, pare-pareho lang kinukwento at lagi na lang problema, lagi negative. No. Kasi yun ang santunay na leader. And that will be an encouragement to each every one of us. Kinakailangan matuto kang makinig.
Kasi bakit? Kasi kung hindi mo siya pakikinggan, sino pa makikinig sa kanya? Diba? Amen. Ayaw na nga siya pakinggan eh. Then therefore, nilayo mo lang yung isang tao. Nilayo mo lang sa ating Panginoon. Yung chance ba niya na makapagbago sa ating Panginoon? Remember, sabi nga ni Pastora, laging may grace tayo. No, I'm not saying na abusuhin natin yung grace, but definitely, yun ang pinaka-very foundational po natin, yung biyaya ng Lord. Kung ang Diyos ay munawa, ang ating Panginoon sa Kristo ay munawa. Sino tayo para hindi munawa po? Yun lang ang pinakano ko. You must be the kind of leader that adjusting yourself to a different culture na makakasama po ninyo. At kung magagawa po natin po yan, definitely, for me, you'll become an effective leader. Yun ang pinakano po din. Thank you po, Pwede. Pastor. Salamat. Po. Sa akin lang po, ito sa sinabi ni Kuya Richard na motivation. Okay, motivation ko kung bakit ako, okay, ito yun. Sabi ko, ang vision ko, bakit ako may vision is, kung gaano mo kalaki na gustong kilalanin si God, ganun din yung shape or kalaki yung magiging vision mo. Kung maliit, gusto mo lang siyang kikilalanin, maliit lang din yung vision mo. Kaya nga ako nung nakilala ko, yung sinabi ko sa iyo kung bakit tayo nagpunta, anong dahilan bakit tayo nagpunta ng Jeddah. Kasi gusto ko siyang makilala ng mas malalim. Kasi gusto ko mag-theology na. Kasi dati na-utol talaga. Yun yung motivation ko. Bakit? Ano yung vision ko? Kasi gusto ko siyang makilala ng mas malaki, mas mahaba, mas deeper. Kaya doon po ako naniniwala kung gaano mo siya gustong kilalanin, gaano mo gustong kalaki ang vision mo, dapat ganun mo ganun mo dapat kilalanin ang Diyos, ganun kalaki mo siya dapat. I mean, sa shape, kung anong laki ang gusto mo makilala ng Diyos, yun yung laki din ang vision mo para mas ma-motivate ka. Okay. Sige. Motivation. Paano ko ba kayo mo motivate? Ito lang po, no? Kapag po sa lahat ng gustong maging leader, kalimutan nyo na po yung pangalan ninyo. Kasi if you care so much about your name, wag na pong title, about your name, problema po yan. Kasi bakit? May marinig ka lang na konting bagay, didepensahan mo yung sarili mo. No? Sabi ko nga po yung kanta, di ba? If I want to leave a legacy, only Jesus. Kasi Amen. kapag po inisip natin yung pangalan natin, uy, kailangan hindi masira yung pangalan ko. Uy, kailangan walang masasabing masama sa akin. Hindi po mangyayari yon. Kahit po si Jesus Christ na walang nagawang pagkakamali, grabe po ang paninirang ginawa sa kanya. Sila po ay nagkampi-kampi pa nga hanggang siya nga po ay maipako sa krus. So kung sabi nga ni Lord, kung dinanas niya yon, dadanasin natin. Kasi if we care so much about our name, wag na po kayong mag-leader. Kasi kung eto pa po, no, naitulong mo na lahat. Lahat na, oras mo, pagod mo, pera mo, pagmamahal mo, binigay mo na lahat. May masama ka pa din, may maririnig ka pa din. Kasi kung ganun ang mangyayari, hindi ka po malalago, hindi ka po magpo-progress bilang leader. Kasi mai-stop ka dun eh, mai-stumble ka na. Ganun lang pala. Tapos kung gawin ng lahat ng to, ganun lang pala. No, hindi po pwedeng ganun. Kalimutan nyo na ang pangalan ninyo. Tandaan nyo, ang pangalan nyo, Christian. Si Christ na po. Okay? Hindi na, Dave. Ayan. Hindi na, Hindi Dave. na, Dave. Hindi na. Kasi ang unang iisipin natin, para kay Lord to eh. Si Lord lang, si Lord lang, si Lord lang. Amen po. Okay. Okay? Si Salamat Lord po, lang. Pastor, sa mga encouragement. Ayan. Sige lang po, kada dapa, tandaan po natin kada dapa, tayo lang. Tayo lang. Kasi may mga ibang tao kasi parang antimano, nakikinig dun sa sinasabi ng kaaway, yung condemnation, yung self, yung guilt ba? Ay, nagkamali ako, hindi ako marapat na maging leader.
ay, nagkamali ako, hindi ako mahirapat maging pastor. Yung pong ganun, lagi po nating iisipin na yung grace ng Lord ay napakalaki. Huwag lang po nating abusuhin, ha? Yun lamang po. Okay. Ayan, Daddy, Oh, ayan, kailangan talaga commitment din, di ba, Daddy? opo. Sabi ko kami. Kasi hindi talaga magtatagal ang maski nga yung marriage kung walang commitment, hindi magtatagal yan eh. So, ganun din po sa paglilingkod. Sabi nga daw po ang pagsaserve dapat English, huwag Tagalog. Bakit po? Committed, dapat committed ka. Oo, English ka lang, huwag Tagalog na committed. 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 Committed, umiksi, lumiit. Committed. Committed na lang. Ay, Bisaya ba? Committed. Ayun. Sige, ganun po ang ating gagawin sa bawat araw, no? Continually to deny ourselves. Yun po talaga ang kalimutan na natin ang ating kung sino man tayo. Kung ikaw man ay manager ngayon, ikaw man ay mayaman, ikaw man ay kumbaga angat sa buhay, ikaw ay gumraduate ng summa cum laude, may magandang tawag dito, sahod, ay Opo. yan po ay isi-self-deny mo na ang sarili mo. Always po na isipin mo na ikaw ay isang lingkod lang ng Panginoon. Amen. Kasi pagka tinignan mo yun, manager ako, tapos Maghuhugas ang pinggan. maghugas ako pinggan, Nagwawalis po. magluluto ako, gigising ako ng madaling araw, Para tapos magluto. magluluto pa ako, patas kung magluto, magmamadali pa akong maligo para mag-review ng message ko. O, di po ba? Dapat po pas, habang ginagawa natin ng isang bagay, masaya tayo. Opo. Yun po yun, kuya. Pagka masaya ka sa ginagawa mo, pag committed ka, hindi ka mapapagod. Tanyo nga si Pastor Bernard. Lahat na gusto ihatid. Pas, may Kaya dadalhin pa po, kami mga pinto dyan. pinapagandaan Huwag ko ka na na namang... Amen. Dahil sa ginagawa mo, Mama, si Ate Gemma tuloy ay magpasundo. Na? Iba naman yung yung naka-schedule na kasi. Nangunguha ka pa ng schedule ng iba eh. Yun lang. Ayan. Ayun, tama rin po yung sinabi ni Pastor Bernard kanina. Yung gifting, no? Tsaka kaya po tayo tinawag na body of Christ. Hindi po tayo isang, sabi niya, hindi lang isang member. Ang isang body ay consist of many members. So kung merong preacher, merong tagapakinig, merong tagapagtranspo, lahat po yan importante sa iglesia ng Lord. Hindi lang po yung pastor. May pastor nga, walang member, but naging siyang pastor. So kaya po importante yung mga ginagawa nila Kuya Ed, mga nag-i-invite, Kuya Richard, si Ate MJ, si Ate Daisy, masipag ding mag-invite. No? Glory to God po. Glory to God. Alam niyo po, dun sa church na isang nakasama namin, meron lang po dun isa na napakasipag mag-invite. Ang dami na po niya, ang dami po nilang yun nga lang, hindi mga, depende po talaga kung sino, paano po hawakan yung mga kapatiran. Pero napakasipag po mag-invite ni Dr. Lenny. Talagang invite siya ng invite. Kaya po, palaging may bago. Yan. So malaking bagay po yung mga nag-i-invite. Nag-i-invite. Opo Evangelism po. natin. Opo. Si Ate Rona nga, mahihaing mag-invite. Nakakapag-invite na ngayon eh. Kahit na ilang beses siya dinidecline. Siging invite. Amen. Diba? Okay. Meron pa po. Gagawin Tayo ko na personal next. goal to kaibigan ko, Pas. Oo, totoo. Maganda yan, maganda yan.
Alam nyo, napakapalad nyo po kasi may mga friends pa kayong mga pwedeng ma-invite. Kami ni Pastor wala na eh. Puro may mga churches na lahat ng mga kakilala namin. Tapos sa mga office namin, puro mga Muslim, mga ibang lahi. Di po ba? May na-invite nga tayo, di ba, nung, ano ba yun, yung night of worship natin, na-invite ko yung Indian, yung Egyptian at saka yung South African. Wala na sila sa company namin. Kaya wala naman. Ayan, sige po. At yun na lang po muna siguro sa gabing ito. Nawa ay patuloy tayong mag-grow. Sama-sama po tayong mag-aral. At as our vision, sabi nga ni Pas Bernard, lahat tayo ay leader. Amen. Amen. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you for this night, for a wonderful study presided by our pastor. Indeed, O Lord, we are grateful for all the knowledge, the wisdom that you are imparting us. Indeed, O Lord, you said in your word in Proverbs 4:7, in all our getting, let's get understanding, and wisdom is essential. So as we grow in wisdom, we also grow in receiving, in getting the promises that you have given and in store for us. Lord, help us to become committed, help us to desire to become a leader. I know, Lord, hindi lang po sa iglesia magagamit yung leadership training namin, kundi sa kani-kanilang mga areas ng buhay sa kanilang kung ito ay magulang, maging leader sila sa kanilang mga anak, kung sila ay mga asawang lalaki, maging leader sa kanilang mga asawang babae, kung sila ay mga nasa offices, Lord, makitaan sila ng leadership skill at sila ay magkaroon ng promotion. Kung sa mga kaibigan ay gayon din, oh Lord God, alam namin it is very useful itong pag-aaral namin ito, hindi lang para sa aming iglesia, sa kingdom, kung hindi, Panginoon, sa mga personal na buhay namin. Turuan mo po kami, Panginoon, to become a servant so we become an effective leader someday, O Lord. At gayon din, Panginoon, patuloy mong pagpalain si Pastor Bernard sa kanyang pag-aaral, sa gift na binigay mo sa kanya. Nagpapasalamat kami sa calling mo sa kanya bilang isang teacher namin at bilang pastor namin. Salamat, Panginoon, sa kanyang compassion, ay yung kanyang desire, Panginoon, yung passion niya to teach us, O God, at kami nga po ay mag-grow to become leaders, O Lord God. Maraming salamat po sa buong JTGI church members, O Lord, patuloy ang pagpapala na kanilang tanggapin, kapahingahan ngayong gabi at bukas ng umaga ay panibagong kalakasan, panibagong excitement na harapin ang buhay sapagkat kami ay may pag-asa na ipinagkakaloob mo. Salamat, Panginoon, na patuloy ka naming nakikilala sa aming buhay at nagiging magaan po ang aming araw-araw na pamumuhay, O Lord God. Sa iyo po na pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Gayon din, Panginoon, ang aming kinabukasan, maging yung vision na ibibigay mo sa amin. Help us to understand it, O Lord God, at maisakatuparan po namin dito sa lupa, O Lord God. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Yalabay. Ay, open camera daw po. Uy, para kang nasa langit na da. Ba't gano'n? Okay. Ate Jemima, Kuya Manny. Daddy. Ikaw lang kulang, Kuya Manny. Kuya Manny. Kasama si Kuya Arnold. Ano? Uy, si Kuya Regan, oh. Dapat siya closing prayer. Hindi ko siya na kanina eh. Sino pa? Ate Des. Ate MJ, tulog na. Ate Resi. Si Ate Jem. Si Ate Jem nakapantulog na. Okay. Okay. Good night. Good night. Wala pa ako ah. Sa pa. Pa?
Wait. Si Ate Renny. Sa langit. Okay, yan tama yan. Si Ate Daisy sa Kuya Anthony Juan. Teka, next kabilang slide. Sila pa. Ayun Yeah. pala, sino ba yung nasa likod ni ano? Si Algarin? Opo. Teka, Si teka. Adrian. Adrian, oo nga. Opo. Teka po, teka po. Teka daw po, teka daw po. Teka daw po. Ay, Pumiti. Kanina pa nakangiti si Pas, umawa ka na. Yan, kailan pa ako na. Kaya rin makakita ikaw, kulay green. Wala na yan si Kuya Noah, talaga laging green yan. Ayan si, ano, direct yan eh. Kaya Nori, lumabas ka sa aquarium. Wag daw, wag bibili ng mga light kasi marami daw pong light. Okay, tama na. Okay, thank you very much, Anthony. Thank you. Thank you. Anthony, God bless. Bye. God bless, God bless pa. God bless. natin. God bless. God bless po. Thank you. Thank you so much. Pas, God bless. Kuya Regan, Ate Rona. Okay. tulog na si MJ. God bless, God bless. Nangyari dito, pag-live na. Thank you.